Ito po ay isang pagbibigay linaw. Kami po ay sinadya ng aking pamangkin na si Jake Hoson. At ipinaliwanag po niya yung tungkol sa issue ni Congressman Arjo Atayde sa Quezon City. May dala po siyang mga pruweba. May mga resibo. May dala siyang resibo. Unang-una po, wala po siyang ghost project sa Quezon City. Ay. Nangungutang po ang mag-asawang Diskaya kay Tito Art. Siguro hindi sila pinautang. Kaya itinuro ang pangalan. At saka ginugulo nila talaga ang kwento sa isang pag-asa na sila ay magiging state witness. Wala po palang kaso si Tito Art na kidnap for ransom. Ang meron po ay murder. Pero sana lang itong mag-asawang Diskaya na to, wag turo ng turo dahil baka kayo manuno. Labas po ang gag order dito sa pagbibigay ng pahayag ni Raymart Santiago. Yung taong dapat na higit na nakakakilala sa kanyang anak, yung taong siya pa mismong walang humpay ng hihingi ng paumanhin sa kanya noong mga nakaraang panahon, siya pa ngayon ang nagbibitiw ng mga kasinungalingan. Paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at manira pa ng ibang tao. Tungkol kay Miss Elizabeth Oropesa, siya po ay kumuha ng medicine sa Amerika. Ayun. Kaya lamang po ay biniyayaan pa siya ng isang paraan para sa paggagamot. Ang tawag po dyan ay dual healing. Ano nga ang sabi niya tungkol kay Chris Aquino? Ayo kay Chris Aquino na hindi kinulam si Chris Aquino. At Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Kami pong tatlo ay maligayang maligaya kapag kasama namin kayo sa kabuuan ng ating programa. Pero tama po ito mga kachika. Kailangan po nating alagaan ang ating mental health. Maglibang-libang po tayo. Huwag po nating gamitin ang ating panahon sa pag-iisip ng mga negatibo. Mahalaga po yan. Life is too short. Di ba, Romel? Tama, kaya dapat po lagi tayong magsaya. Iwasan ang malaking problema. Tumutok po sa amin para mabawasan ang lungkot. Yan. Naku, na naman kaya masasanagulat na naman siya. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Basta tayong lahat happy lang, lalo na sa mga showbiz intriga at sa mga balitang artista at syempre, happy lang tayo sa aming mga opinion. Wow. Super happy. Hindi, kailangan talaga. Ayun, dapat ngayon. Napakahalaga po ngayon na alagaan natin ang ating mental health. Totoo. Yan po ang sigaw namin ngayon. Kaya naman po mga kachika, saan pa ba tayo magsasama-sama para maghalakhakan at magsaya? Dito lang po sa inyong programa, aming programa, at ito po ang Showbiz Now Na! Yeah! Sa dami ng mga nagaganap ngayon, alam mo talagang kailangan nating bigyan ng panahon ng ating mga sarili. Yun ang pinaka-importante. Dapat iniintindi natin ang ating nararamdaman. Kaya nga, pakinggan mo Ayun. ang iyong sarili. Oo. Makinig ka sa iyong sarili. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang nararapat at hindi para sa iyo. Tama. Pakinggan po natin ang ating katawan. Yun ang pinakamahalaga, di ba? Huwag pakinggan yung mga base, di ba? Nakakadagdag ng stress. Ayun ang nakakadagdag ng Totoo stress. yan. Yung anxiety, yung depression, nakakadagdag lamang po yan. Huwag po tayong magpapadala sa mga ganyan. Okay? Ang unang topic natin, ito po ay isang pagbibigay linaw. Kami po ay sinadya ng aking pamangkin na si Jake Hoson. At ipinaliwanag po niya yung tungkol sa issue ni Congressman Arjo Atayde sa Quezon City. May dala po siyang mga pruweba. May mga resibo. May dala siyang resibo. Kaya kami naman po ay nakinig. At kahit naman po noon ay lagi namin sinasabi, wala pang nakakaalam kung totoo ito o hindi. Mahabang proseso pa ang pagdadaanan nito bago mahusgahan ang isang taong pinagbibintangan. Tama. Di ba? Opo, tayo nakinig at syempre binigyan natin ng pagkakataon, di ba? Oo. Maliwanagan tayo sa issue Oo. na ating pinag-uusapan. Unang-una po, wala po siyang ghost project sa Quezon City. Ay. Yun pong tinilad-tilad sa tatlong bahagi, yung
sinasabing Matalahib Creek, Phase 1, 2 at 3. Nandyan po yan, existing po yan. Hindi po ghost project yan. Pero hindi po si Congressman Arjo ang nasunod sa pagbubuo ng proyektong ito. Engineers po ng DPWH. Oo, kasi yung lumabas kasi bakit hinati-hati pa daw sa tatlo Para mas malaki. mas malaki. Ang makuha. Unang-una, artista po siya, politiko. Hindi po siya inhinyero. At kahit po may mga engineers pa, ang Quezon City, mga LGU, wala rin naman pong nasunod eh. Kahit na may engineers nila, hindi rin nasunod. DPWH pa rin ang nag-install at gumawa. Di ba? Ay, kasi sila, alam mo, ang DPWH masyadong istrikto yan. Bago nila yan yung project, tapos bibisitahin pa nila yan, aayusin pa nila yan, ganun sila tapos magmamando sila. Oo, sila pa rin ang huling say, di ba? Ganun pala, na napakahigpit pala nila. Ba't may mga nakalusot? Ay, syempre, alam mo Ang naman. dami-daming nakalusot, lalo na sa Bulacan. DPWH, sabi mo, mahigpit. Ang daming ghost projects. Ba't Doon na hindi yun? nakakapagtaka. Ba't nakalampas sa ilong nila yun? Oo, kasi alam mo, syempre, alam mo naman, gawain na talaga siguro nila yan na gano'n. At saka, wag isisi sa politiko Ayun. o kanino man yung pagkakagawa kung hindi naman siya talaga ang may kasalanan. Yun na nga, ang pangit pa nun, may tao tayong binangbanggit na akala lahat ng nila yung unang may kasalanan. Ngayon, may resibo, Ayan. pinaliwanag sa Okay, atin. eto pa po. September 8, sa Blue Ribbon Committee hearing, isinigaw ng mag-asawang Diskaya ang pangalan ni Congressman Arjo Atayde. September 3 po, nabasa po namin ang mga conversation. Nangungutang po ang mag-asawang Diskaya kay Tito Art. Oo. Kay Tito Art. Hindi pala totoong Binabawi. binabawi. Hindi Oo, pala totoo yun. nangungutang po pala itong mag-asawang ito na ginugulo-gulo talaga ngayon ang kwento sa isang pag-asa na sila ay magiging state witness. Bibigyan sila ng pagkakataon na maging state witness. Para nga naman, pagka sila state witness, malulusutan nila ang kaso at saka yung pagbabalik ng perang kinamkam nila at ninakaw sa bayan, hindi na nila ibabalik. Di ba? Kaya May nakakalungkot. dahilan, may maraming dahilan. Ginugulo. Totoo. Ano yun? Para lang makaligtas kayo kung sino-sino naman ang mga politikong itinuturo ninyo. Bakit hindi nyo angkinin yung kasalanan? Kayo naman talaga gumawa niyan. At saka nakagulo dito kasi nagbanggit kagad ng mga Ayun, pangalan. oo. Kaya syempre, iniisip kagad, ayun, eto na sila. At saka yun sabi pa, di ba, si Congressman Arjo, tapos ang sabi, di ba sabi ng, kanino mo ba ibinigay yung pera? At kanino ka ba nagbabawi ng pera? Kanino mo binabawi? Sabi niya, hindi po kay Congressman Arjo, kundi sa kay Art. At sabi. Ang Oo. lakas na loob na sinabi yon. Oo. Ang nagtanong si Senador Jinggoy Oo, Senator Estrada. Jinggoy, oo. At eto pa. September 8 yun. Bago po yan, marami na po talagang kwento at nakita po namin ng pruweba. Nangungutang ang mag-asawa kay Tito Art. Siguro hindi sila pinautang. Oo. Kaya itinuro ang pangalan. At saka ginugulo nila talaga. Di ba? Ginugulo-gulo nila para yung restitution hindi ma-apply sa kanila. Ganun lang yun. At saka may dahilan ng pampangungutang nila, di ba? Sabi, babayad. Pang-PR daw. Sa attorney, mga ganun, attorney fee. Oo. Pero yung kay May Mendoza, nilatag naman namin kay Jake. Nakarating naman syempre kay Tito Art at kay Ibiang na yung kay May Mendoza talaga ay tinutulan natin. Dahil sabi ko nga, di ba, para siyang pigsa, malayo pa karayong pumuputok na at pumutok siya. Pero pinagbawalan siya. Yung pagpe-flex po, ay lantaran, sinabi ko talaga na hindi maganda yung pagpe-flex nila ng kaginhawahan nila sa buhay. Pero ito naman ay, totoo rin naman ito na noon namang wala pa itong kwento ng anomalya ng DPWH. Bali, wala naman sa atin yan eh. Oo, yun naman ang kwento natin, di ba natin? Dati, hinahangaan natin kasi rags to riches, mga ganyan. Success story. Success story. Pero nung lumabas ito, magmula nung nabanggit ang pangalan, ni Arjo lang ni Arjo pa lang. Ito na, kinalkal na nila ng dinugtong na yung mga bagay-bagay na mga kwento. Huwag natin sabing dinugtong nila natin. Oo, dinugtong Kasali natin. tayo Oo. dun sa hindi nagkagusto sa pagpe-flex ng karangyaan sa buhay. Oo. Yun. At saka, gusto na rin po naming linawin. Kasi ang lagi pong nahe-headline, Arjo Atayde, anak ng leader ng Isa sindikato. pa yan. Alam niyo po, kahit Halloween
linawin po natin yung mga record sa hukuman. Wala po palang kaso si Tito Art na kidnap for ransom. Wala siyang kaso ng kidnap for ransom. Ang meron po ay murder. Pero dismissed din po dahil wala naman palang complainant. Tingnan nyo kung Grabe. gaano kasi gaano kasalimuot itong kwentong Oo. ito. Grabe. Kitang-kita mo na wala naman palang kidnap for ransom na Quezio Dolyares pa raw Oo. ang pantubos doon sa kinikidnap. Nung pala ay nakakabanggaan na ang immigration at ang NBI. Lalagay si Tito Art sa gitna. Kaya nga eh. Diba? At po, alam mo nung sinabi nga ni Jake na gano'n, na wala naman kidnap, tapos murder. Doon ako natakot kasi di ba pag sabing murder, di ba parang nakakatakot. pagpatay yun eh. Pagpatay ka. nakakatakot. Pero talaga. walang complainant. Yes. Ang ending nga, yung complainant daw, yung pamilya na mangutang pa kay Tito Art. Kaya ito po, hindi po namin binabawi yung mga matagal na naming sinasabi. Paninindigan po namin, kami po talaga ay hindi kami pabor sa nangyayaring anomalya dito sa ating bayan. Pangalawa, yung pagpe-flex, hindi rin po kami sang-ayon dyan. Dahil para bang sinasabi mo na ganito kami karangya, ang dami-dami po naghihirap ng mga Pilipino. Pero kailangan po nating linawin ang dapat linawin para maging maayos ito. Palagay ko dito, may lusot dito si Congressman Arjo. Diba? Wala namang ghost project. Hindi naman niya kasalanan kung bakit nagkaganon yung proyekto. Mga inhinyero ng DPWH ang nagdesisyon. Oo, siyempre, at saka siyempre, malay naman ni Congressman Arjo dyan kasi hindi naman sa engineer. Totoo. Di ba? Hindi rin engineer yung si Mayor Joel Belmonte. O, Dito siyempre sila, dito mga mapapasok na yung talagang ano talaga, may politika din talaga yan. At saka turuan ng turuan ay si Mayor Joy pala. Oo. Meron din palang 3 proyekto na nakasulat sa pangalan niya. Kaya lang inunahan na niya, terminated. Oo. Kaya kahit sino po pwede kayo na ituro talaga, walang safe ngayon. Kaya yung pong mga sinabi namin na ito'y dadaan pa po sa isang mahabang proseso, diskurso sa hukuman, napakahaba pa po niyan. Kaya hindi pa natin alam kung anong magaganap dito. Pero sana lang itong mag-asawang diskaya na to, wag turo ng turo dahil baka kayo manuno. Yun na. Di ba? At saka tama yung sabi pala ni Mayor Vico sa kanila na sinungaling pala talaga yung Huwag kayo mag-asawa. magpaniwala sa mag-asawang yan. Napakasinungaling nila. At saka yun palang ito palang mag-asawang diskaya na to, ang nagpakilala pa sa kanila, kalaban pa nga ni Congressman Arjo di ba? Tapos eto na, ang dahilan daw ng pagpunta doon sa opisina para magbigay ng ayuda. Parang Para ganon. gusto tumulong. Para Oo. tumulong. Oo. Mag-sponsor ng mga ayuda. Tapos yun naman palang ipinamigay nung bumabagyo, bumabaha. Yung pala'y donasyon din naman pala. Oo, yung supot na may mukha ni yung Arjo. mukha niya. Na binatik. Pinag-usapan din natin yun actually, di ba? Na dapat hindi na may mukha. Yung pala, hindi naman pala sa kanila yun. Binigay lang pala na ganun na may mukha. Nandun na pala lahat yun, ipamimigay na lang. Hindi po sila ang gumawa ng mismong ayuda na yun. Binigay na sa kanila bilang tulong yung ayuda na yun. Ako naman naiintindihan ko kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng problema, totoo o hindi ang bintang, apektado ang lahat. Totoo. Lalo na ang mga magulang. Naiintindihan ko kung paanong magtinginan lang si Tito Art at si Ibiang humahagulgol si Silvia. Kami naiintindihan po yan kasi nanay siya Nanay siya, tatay ito. Natural lamang po yon. Pero sabi nga natin, hindi naman natin hawak ang paghusga. Ilalaban nila ito. Laban kung laban, walang urungan ito. At si Jake Coson, kami nagpapasalamat sa kanya dahil sa paglilinaw ng mga kwento na talaga namang pinunteriya talaga no? Talagang punteryado sila. Saka maganda rin yan, naliwanagan na rin tayo. Tama, Kasi nakita na natin mismo sa ating mga mata yung mga resibo. Kaya ano pa? Mahirap Diba? magsalita ng bulag ka Correct. diba? Lalo na yung Napakahirap. lalo na yung kidnap For for ransom. ransom. Naku, Oo. napakahirap yun. Oo. Oo. Wala namang palang ganun. Kahit pala busisiin natin, halawin natin ang hukuman, wala pala talagang ganun. At lalong-lalo walang ghost project. Si Yun. Arjo. Yun ang mahalaga doon. Yes. Kaya naman, kantahan mo na si Congressman Arjo. Adi kakantahan ko na lang siya ng Do you know where you going to? Do you like the things that I was Anong na showing tayo was you? showing you? Mula sa pelikulang Mahogany, Ay. Miss Diana Ross. Ay, ganda. Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Get
What you're hoping for when you look behind you, there's no open door. Ay, alam mo yung kanta. What are you hoping for? Do you know what you were? Doon na yun. Yeah. Di ba? Maganda, kabisado mo to Maganda. Alam mo, Sige nga. pasok mo pa lang, alam mo yung tono. Tatagalugin natin ito Ay, ngayon. Do you know where you're going to? Alam mo ba kung saan ako pupunta? Ikaw. Sangka. Sangka. Alam mo ba kung saan ako pupunta? Kung saan ka pupunta? Pwede ba? Do you know, eka nga, where you are? Oh. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Ayan. Do you like the things that life is showing you? Gusto mo ba ito ang bagay na ito na ipinapakita ko sa iyo? Siya na naman. Do you know, where are you going to? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Do you know? Alam mo ba? Tama na. Tama na. Ayun yun. Alam mo ba? Tama na. Yun Ayun. yun. Okay. Nako, eto. Labas po ang gag order dito sa pagbibigay ng pahayag ni Raymart Santiago. Eto, inaantay Oo. nating lahat. Akala kasi natin talaga, hindi na lang siya magsasalita. Oo. Mga abogado na lang Oo, yan, di ba? Pero heto po, siguro nga naman kapag ang isang tao'y dinidikdik na talaga at kinukulapulan ng itim ang kanyang pagkatao, kahit ayaw niya magsalita, mag-iisip siya para magpaliwanag. Oo. At ang maganda naman dito, hinayaan niya muna magpatapos ang issue. Alam mo yun? Oo. Hinayaan niya muna yung lahat ng galit, lahat. Ngayon siya nagsalita. Yung kalmado lahat. Yan ang napakaganda. Kaya nga, sabi niya, mahal ko ang aking mga anak. Saka tinupad daw niya ang kanyang pangako kay Tito Mike Sumalangit Nawa at kay Mami Inday. Mami Inday pa rin ang tawag niya. Respeto. Gentleman. Oo. Kaya lang, hindi daw po niya talaga maintindihan yung taong dapat na higit na nakakakilala sa kanyang anak, yung taong siya pa mismong walang humpay ng hihingi ng paumanhin sa kanya noong mga nakaraang panahon. Siya pa ngayon ang nagbibitiw ng mga kasinungalingan. Para ang hirap niya. Parang ito rin, di ba? Lagi natin sinasabi, mother knows best. Oo. Pero bakit parang hindi daw kilala ni Mami Inday si Claudine? Actually, maraming Parang ganyan ganun. komento. Oo. Di ba? Oo, yun Oo. yun. Kaya ang tanong ni Raymart, paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at manira pa ng ibang tao? Ayan Oo. din. Na. Makaka-relate ka rin talaga sa mga sinabi ni Raymart, no? Totoo naman yan Totoo eh. yun. Kasi sila magkakapamilya, Kapatid, nag-aaway-aaway away. in public. Tapos matapos sila mag-away na pamilya, ibang tao naman masasangkot. Yung pa rin, sila pa rin nagmumula. Oo. Napakahirap. Kumbaga yung dirty linens in public, yun yung ibig sabihin ni Raymart. Ikaw, ano sa palagay mo? Bakit nagsalita si Alam Raymart? mo, siyempre, di ba sabi nga sa statement ng attorney, di ba, na pinaliwanag yung gag order tapos hindi naman nila maano kung magsasalita ang kanilang kliyente o Oo, hindi. yun, di ba? sinabi Yun, naman. sinabi Doon naman sa nila final na ganyan, warning. oo. Oo. Pero po, alam mo, napakaganda ng pagkasalita ni Raymart. Parang walang sinasaktan, Basta, walang nano. ala siyang nagpaliwanag dinitalye lang siya. kasi nga may gag order. Totoo. Nothing about the case nila ni Claudine. Wala po talaga. Correct. Basta sinagot lang niya yung mga pinakawalang pahayag ng taong nirespeto niya bilang pangalawang ina. Tama. Si Mami Inday. At Mami Inday pa rin ang tawag Oo, niya. galing. Diba? Yun lamang po. Gusto lang naming itawid yung kay Raymart Santiago na may karapatan po siya na linawin yung mga bintang na ibinato sa kanya. Oo, at kailangan niya talagang tumayo para sa sarili niya at para sa mga anak niya, para sa pamilya niya at mga kaibigan niya. Kasi syempre, unang uaalman dyan lahat yung pamilya niya. Bakit ganun na, Raymart, di ba? Mga kapatid niya. Oh, ano na nangyari? Bakit naging ganito na ang kwento? Pero hindi ko malilimutan yung hindi ko maintindihan kung paano nila nasisikmura na humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang pamilya, Oo. di ba? At harap-harapan pang manira ng ibang tao. Ang tindi nun, bulsay, di ba? At saka dire-diretso ang pagkasalita. Correct. Oo. Tsaka maayos na ilalatag yung sarili niya at makakaintindi ang lahat. O, yun lang po. Yun lang ang dapat naming sabihin at kailangan sabihin. Ano ang kanta mo para kay Raymart? O. Ay, di kakantahan ko na lang siya ng Don't cry out loud. Parang magaganda ang choices niya ngayon. Oo. Di ba? O, Melissa Alam mo Manchester. yan ang pinakamahirap gawin? Don't cry out loud, di ba? Ayan, o, sige. O, sige, o. Baby, I cried the day. Go! Uy, hindi Mali. disco yan, da. Baby cried the day Ayan. the circus came to town. Ayun, ganun-ganun, oh.
'Cause she didn't want parades just passing by her. Oh. Susukwente daw, malanto, at with someone down. Sige, tulain mo na lang. Oh. While she dance without it, upon the wine. Afan. Alam mo, ang ganda I ng know. ang ganda ng paliwanag natin kay Raymart. Sa kanta mo lang. Oh. Nasiya. Hello. Dito na lang. Don't cry out loud, just keep it inside. Learn how to hide your feelings, fly high and proud. And if you should fall, remember you almost have it all. Don't cry out loud. Just keep it inside. Ang hirap naman nun. Yung wag kang iiyak, itago mo lang. Itago mo ang nararamdaman mo. Kasi kailangan magpakatatag ka sa harap ng mga tao. Parang ang hirap. Oo nga. Kaya dapat maglabas ka talaga ng Correct. sentimiento. Oo. Di ba? Oh, don't cry out loud. Tagalogin mo. Huwag kang iiyak ng malakas. Just keep it inside. At itatago mo lang sa iyong sarili. Wow. Learn how to hide your feelings. At alam mo kung paano mo itago ang iyong pakiramdam. Fly high and proud. At lumipad ka at sabi, Sabi mong Darna. Okay. Eto, meron pa po kaming isang paksa na ilalatag sa inyo tungkol kay Miss Elizabeth Oropesa. Ang ganda-ganda niya ngayon. Oo. Alam mo, laging Napanood ko yung vlog niya. Ang ganda-ganda niya. At saka lagi siya sa TikTok na may mga, kung ano, mga spiritual, mga ganun mga Oo. sinasabi niya. Ang ganda-ganda. Sa mga nagtatanong po kung bakit siya marunong maggamot, siya po ay kumuha ng medicine sa Amerika. Ayun. Kaya lamang po ay biniyayaan pa siya ng isang paraan para sa paggagamot. Ang tawag po dyan ay dual healing. Ako'y naniniwala dyan. Dahil sa amin pong probinsya, may isang sikat na doktor, si Dr. Salonga, oo. na talagang siya ay doktor by profession, pero meron din siyang dual healing, pinipilahan, at ganun din po si Elizabeth Oropesa. Ano nga ang sabi niya tungkol kay Chris Aquino? Ay, yung kay Chris Aquino na hindi kinulam si Chris Aquino. At hindi kinukulam. Oo. Ito daw kanyang pinagdadaanan ay natural na pagkakasakit. Hindi daw po siya kinulam at kinukulam. Yun ang gusto niyang sabihin. At hindi raw po siya manghuhula. Kasi Oo. yun, kasi ang inaano kasi nila Yung iba kasi nagko-comment eh. Manghuhula. O nagpapahula yung iba. Oo. Hindi po siya manghuhula. Siya po ay gumagamot ng mga sakit. Tapos mayroon siyang sinabi na ang tao raw bago bumaba sa mundo, parang meron na talagang misyon tungkol sa kanyang sarili. Yung bago daw tayo dumating sa mundo. Kunwari, ikaw, aakuin mo na yung pagkakasakit sa pamilya mo. Parang ganon. Parang inilaan yan para sa'yo. Parang ikaw yung, Oo. ano nga yung tawag dyan? Parang ikaw na yung parang sugo. Di ba? Oo, Parang ganon, parang ano? ganon nga, Ganon. oo. Napakaganda ng kanyang mga sinabi. Panalangin ang unang-unang kailangan ni Chris Aquino bukod sa kanyang pagpapagamot. At hindi po kinukulam at kinulam si Chris Aquino. Yun ang naman ang maliwanag doon. Ang ganda-ganda mo ngayon, Elizabeth Oropesa. Si Tita O. Sobra. Oo, Ang grabe. ganda-ganda niya na parang ang bata-bata ng 20 years. Fresh. Tsaka yung mata. At Ang saka yung ganda-ganda ano niya niya. dito, parang nawawala Nawala na. konti Oo, yung oo, guhit. oo, Yung Oo. dito. Alam niya ang dapat niyang gawin, di ba? Thank you. At sana magkita tayo isang araw, makapanayam ka rin namin. Yes. Okay. Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba Sino yan? nga ba yan? Sino ba yan? At eto na nga ang ating blind item for today's video na kung saan ang bibida ay isang singer. Kilala. Kilala. Female. Oo, noon ha. Nabawasan. Ay, naku. Nabawasan. Nabawasan. Pero Ang ito, ningning. pero ito kasing singer na ito talagang gumawa naman ng sarili niyang talagang musika. In fairness. Nakakuha ng atensyon. Nakakuha ng attention at talagang nakakapagsabayan siya sa mga nauna. Oo. Naiyahanay na siya. Pero ito na ang siste. Dahil sa mga nangyari na mga ilang buwan, siguro isang taon Isang na. taon na. Isang taon na nakalipas, napansin natin na hindi na siya natin napagkakakita kung saan mga telebisyon. Oo. Kung saan may mga kanta-kantahan. Dahil nabuking nga itong si babaeng ito ay maraming
sinasabi tungkol sa kanyang mga kasamahan. Na eto na ngayon. Dumating sa punong wala na talaga siyang proyekto. Nabawasan na rin ang mga proyekto Exposure niya. niya. Exposure niya. Nabawasan na. Eto na. Dahil sa maganda naman ang pinakita niya noon at nagkaroon naman siya ng mga followers, nire-request siya ng abroad, yung mga kasamahan. Mga kababayan Mga kababayan natin. natin. Nire-request talaga siya. Kasi syempre, pinagbigyan naman siya. Eto, isinama ngayon siya sa isang tour sa Bansa. abroad. Oo, sa isang bansa na sinama siya sa mga dati niyang kasamahan. Eto na ang siste. Nung magkita-kita sila doon, Deadma 2? dinidedma siya. Ay, natural, sariwa pa sa kanilang alaala yung mga kwento na idinikit sa kanila. At saka, iniwasan na rin siya kasi siya yung magaling gumawa ng kwento na, Baka mamaya nga naman kung makipag-close na naman, panibagong ay, issue. oo. Kaya yun Diba? ngayon nakataktak. Siyempre, kahit naman sino, ay, ayokong dumikit dyan, mamaya pagdikit ko. Oo. Ay, sinabi, ay, oo, nakita namin, magkausap yan. O, di ba? Oo. At saka baka meme, sinabi sa akin ni ganito, si ganyan daw, si ganyan. Oo, kaya talaga, naku, dinedma siya ng mga kasamahan niya. Paano yun? Doon din siya tumira sa hotel? Hindi na, nagpalipat na siya ng hotel. Ay, ganun. Dahil nga kasi grabe. walang pumapansin sa kanya. At saka ang pakiramdam mo, ano yung tandaan kung ito mga ito, kasalanan niya yun. Oo. Meron siyang itinanim na hindi maganda eh. Sayang ano? Aanihin niya yun. Di ba? So, itong Ganda-ganda babae pa pala. naman ang mga kanta nito. Oo, ang babae pa lang ito, hindi lang pala chismosa, kundi backfighter pa pala. Ano? Talagang gano'n na nga rin yun, di ba? Oo, yun Dahil siya. marami siyang kwento na pinalaganap noon. Iisa naman ang kanilang Diyos ko naman. Diyos ko, iisang grupo yan. Natural, di ba? At saka ang nakakasama na loob, biriin mo, ikaw kabago-bago ka, tapos isasama ka sa aming mga pero binibigyan ka namin ng chance, sige, Tapos kami pa sisiraan mo. Oo, di ba? Teka naman muna, Oo. mahulaan kaya ito ni Tito Manny Garcia at ni Tita Norsky. Ayun Si na, Wating-Wating oo. ba ng London? Si Tita Ace, Ng pet ang market. reyna ng pet Oo. market. I'm sure mahulaan niya to. Sa isang episode, tinawag ko pala si Tita Ace na ang reyna ng supermarket. Reyna ng reyna pet ng- market. Basta may Ayan. market, Tita X, ikaw na Oo. yun. Ayun na yun. At kami ang market mo. Oo, Market diba? ka rin namin. Correct. Diba? Ganun yon. Nako, mga kachika, magbibigay kami ngayon ng clue. Okay, clue! Kakaiba talaga siya. Talaga mahuhulaan mo talaga kung sino ito. Siya ang kumakanta na dapat maging masaya ang crowd. Naku, pag kumanta to, malulungkot. Inaantok. Oo. Hiwalay ito sa kanyang asawa. No? Oo, nakakalungkot. Nakakalungkot. Mm. O, ano naman ang clue? Ay, di siya ba, naku, papalitan ko na lang yung letra ng ano niya, pangalan niya. Ay, Ano? bakit? Hindi, puwera na lang, di ba? Ang pwera. Puwera. Kasi ayaw mo na siya isali. Ayaw ko na siya isasali. Puwera ka rito. Parang laro. Oo. Ay, pwera yan. Oo, Hindi hindi natin siya siya kapag- kalaro. Di ba para sa mga bata, di ba? Oo. Pag ano, ayaw, huwag natin laro sa ano, sa Huwag natin isama tumbang yan, piso. At saka ito yung nagsasayaw ng mabagal. Ay, Ano? oo, maganda yun. In fairness. Ang At ganda. saka, yung magkikita sa dapit hapon. Ang gaganda pa naman ang kanta nitong babaitang to. Kaya lang, bigla Diba? naman kung anong bilis na ng pag-akyat, siya din ng bilis. Pero totoo ka, una, dalawa, tatlong kanta, hanapin mo na yung kama mo. Inaantok ka na. Ay nako, mga kachika naming mahal na SNNers, sigurado po ito, wala nang mauupo sa inyo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang, Electric pa. walang. Wrong Earth Circulator. Kaya naman, Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. ikaw At naman. syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit mo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official to yung aming TikTok. Okay. Salamat pong muli sa pagsalo nyo sa aming tatlo, Tres Chikadoras, para kahit papano po malibang tayo sa kabila ng mga nagaganap na hindi kagandahan sa ating kapaligiran. Tama po yan. Alagaan po natin ang ating mental health. Life is too short. Maigsi po ang buhay. Magsaya lang po tayo. Romel at Wendell, maraming salamat. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now Maraming salamat po. Don't cry! Nakakantahin niya dapat. Do you know? We're going to.